In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Kapuri-puri at kahangahaga ka, O Diyos, makapangyarihan at di nagbabago, Diyos na buhay, Diyos na tumutugon at Diyos na nagpapala sa aming lahat. Dalangin po namin, Ama, na sa umagang ito, patuloy kang kumilos na may kalakasan at ikaw ang Diyos na aming inaasahan sa lahat ng panahon. Pagpalain mo po silang lahat na tumugon at sila pang nandun sa kanilang mga daanan patungo rito sa dakong ito, nawa po sila'y ingatan. At nawa inaangkin namin, Panginoon, ang iyong pangako that you are in our midst, O God, sa kalagitnaan namin ikay nandirito. And we welcome the presence of the Holy Spirit. Palakpakan natin, i-welcome ang Espiritu Santo. We welcome you. We acknowledge you. We praise you and we glorify you. Holy Spirit, take over in this place. And everybody say, Amen. Amen. Palakpakan ng napakalakas ang Diyos. Yung pinakamalakas, pinakamainam. Okay. We are more than conquerors. Ang hina. No one can defeat us. Amen po ba? Ayon sa Romans chapter 8 verse 37, Romans 8 verse 37, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Sino po ba yung nagmamahal sa atin? Sino yung nagmamahal sa atin? His name is Jesus. Amen. Ang pangalan niya ay si Jesucristo, na siyang ating pinupurit, pinalarangalan sa umagang ito. That's why the Bible says, I want to encourage all of you, brothers and sisters, as we are in the midst of going through. That's true it all. We are more than conquerors through Christ, Jesus Christ, who loved us. Purihin natin ang Panginoon. Grabe po yung palakpak niyo sa Panginoon. Amen. Sabi doon sa ating team, rise up. Ano yan? Rise up, conquer. Yan. No? Rise up and conquer. So, conquer, kailangan po natin na tayo'y patuloy na magtagumpay at ating sakupin ang buong mundo. Ipalaganap ang mabuting balita, mga kapatid. Sabi ng Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Amen? If God is for us, who can be? Amen. Purihin natin ang Diyos. We also acknowledge the presence of my beautiful wife there. Yan. At siyempre, yung ating mga kaibigan, ang servant of the sick. Ayan, sila. At yung ating mga kaibigan sa Baclaran ay makunan dyan na. Sila Sister Vanji. Alam kong sila ay medyo na-delay sa way. Mga kapatid kay Kristo. So, pwede na po tayo maupo sandali. Sandali lang po ito sapagkat we need to, okay. So, ulitin ko po ang sabi ng Bible. Sabi po ng Biblia, parang gutom na po kayo. Ha? Gutom na ba kayo? Okay. Sabi po sa banal na kasulatan, Romans 8 verse 31, kung ang Diyos ay panig sa atin, walang lalaban sa atin. So, ang mga mananagumpay ay laging tagumpay. Siyempre mananagumpay. Sabi rito sa ating binasa, we are more than conqueror. Higit pa tayo sa mga mananagumpay. Kung si Kristo'y nagtagumpay, tayo ang pinapanagumpay ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19, ang inyong katawan ay hindi sa inyo. Ang katawan natin pinili ng banal na dugo ni Kristo. Kaya't sabi ng Bible, kaya't gamitin nyo ang inyong katawan upang maparangalan natin ang Diyos. Ibigay nyo yung the best sa Panginoon. Hindi patay-patay na palakpak ang para sa Diyos. Yung the best! Woo! Amen! Amen! Wala pong tatalo sa mga taong ang Diyos ay nananahan sa ating katawan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16,
Our body is the temple of God. Our body is the temple of the Spirit. Kaya kung ang Diyos ay nasa sa atin, talunan ang lahat. At tayo'y laging panalo dahil ang Diyos ang siyang kumikilos sa ating mga buhay. Amen! Amen! Talo ang lahat sa mga Kristiyano. Talo ang sakit. Talo ang karamdaman. Talo ang kahirapan. Salot at lahat ng evil spirit. Talo lahat sila. Kaya tayong lahat ay mga mananagumpay. Sino ang mga mananagumpay? Taas ang kamay ng mga mananagumpay. Sumigaw ng malakas. Sa sigaw ng mga mananampalataya, ang wall of Jericho ay bumagsak. Sa sigaw ninyong lahat ngayon, ang lahat ng masamang espiritu at kuta ng dyablo ay bumagsak na. Amen! Yan ang inyong laging tatandaan, mga kapatid, na mananampalataya. Tayo ay mananagumpay, victorious Christian, at tayo bilang mga mananagumpay ay dapat laging nagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Grabe po ang inyong amen. Amen. Okay, pwede ba akong bumaba sandali, ha? Kasi ayaw ko nang napakalayo. Gusto ko nakikita ko yung mga itsura nila. Alam ko hanggang 15 minutes pa ako. Okay, 15 minutes pa. Gusto ko nakikita yung aking mga gandang kapatid na mga servant of the Lord. Saan po ba tayo nagtagumpay? Ha? Victorious over spiritual forces. Tayo pong lahat ay nagtagumpay na. Mula nang si Kristo ay magtagumpay sa krus. Mula nang si Kristo ay muling mabuhay at bumangon. Sa lahat ng pagbangon, mga kapatid kay Kristo, ito'y dahil sa kagagawan ng ating Panginoong Jesus. Sabi ng, naunawaan naman po pala yan ng Panginoon, yung inyong, amen, kasi mga senior citizen na kayo. Pero yung mga millennial, bigay tudo talaga yung mga millennial ko kapag nagpupuri sa Diyos. Amen? Amen. Taas ka yung lahat ng mga centennial. Walang tumaan sa mga centennial. Mga millennial! Amen. Sabi ko kanina sa broadcast ko, kanina sa radio, sabi ko, ang buong mundo ay nakatunghay sa Batangas. The whole world ay dito nakatunghay sa Batangas. Sa selebrasyon na 30th anniversary. Kaya tingnan niyo po, ang buong tinatawag ang buong social media nakatunghay dito sa buong Batangas. Amen? So, ano sabi ng Bible? In spiritual warfare, nakikipaglabang spiritual. Nakikipaglabang ba kayo sa spiritual? Mahina? Kasi maraming Kristiyano patay-patay. Bukang bibig may sakit siya. Bukang bibig mahirap ang buhay. Bukang bibig ay lagi siyang may negatibong sinasabi. O, nandito na pala mga taga-Baclaran. Welcome. Sister Panji. Yan. Siya po ang nag-donate sa atin sa Faith Mountain ng statue ni Mama Mary na may, ano yun? Keta. Thank you so much sa inyo po pagpapalain. Sa ere ng Batangas yun ilalagay. Ang hina ng palakpak nila. Okay. So, sa pakikipaglabang espiritual, mga kapatid kay Kristo, we are already assured, nakasigurado at nakatitiyak tayo. Di ba sinabi ng Bible sa akin nila sa kanina sa Romans 8? Ha? Ano sabi ron? We are more than conqueror. In other words, that is past tense. Ibig sabihin tayo nagtagumpay na. Mula nang si Kristo ay muling mabuhay. Mula nang si Kristo ay bumangon sa kanyang kamatayan. Dahil namatay siya sa 3 araw para iligtas ang mga taong naunang namatay bago siya dumating, sapagkat ang kaligtasan ay na kay Kristo lang.
Amen! Na kay Kristo lang ang kaligtasan. That's why we are more than conqueror. And we are already assured. Since Jesus Christ has already won on the cross and in the resurrection. Pangalan ko yun ha, resurrection. Pagkabuhay. At tayo mga Kristiyano, taas ang kamay ng mga Kristiyano. Naku, mayroong hindi Kristiyano rito. Salamat naman, dumalo kayo, no? Welcome naman po lahat yung hindi tumataas. Taas po ang kamay ng mga Kristiyano. Salamat po doon sa mga hindi tumaas. Welcome po kayo. Ano man ang inyong sekta. Ano man po kung Muslim man po kayo. Kapatid din po namin kayo. Kung kayo po may member ng INC, welcome everyone. Because all of us are human. Amen. Ha? Pero tandaan niyo po sa Biblia, ang mga anak ng Diyos, sabi ng 1 John, o sabi ng John chapter 1 verse 12, sila lamang nanalig sumampalataya kay Kristo ang binigyang karapatang maging mga anak ng Diyos. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Lahat ng mga anak ng Diyos sumigaw! Ayan. So, Christian will eventually share in Christ complete victory. Ito ang dapat nating ibahagi sa lahat. Kasi kung ano ang inyong iniisip at inyong sinasabi, yun ang mangyayari sa inyo. Kung ano ang inyong iniisip ngayon at inyong sinasabi, kung iniisip nyong may cancer ka, yun ang mangyayari sa iyo. Ang mga tagumpay hindi nag-iisip ng negatibo. Ang mga mananagumpay, wala sa vocabulary niya ang mga salitang wala, hirap, wala sa kanilang bokabularyo ang mga salitang negative. Sabihin mo, I am not nega. Amen. Hindi ka negatibo lagi, ano? Si Jesus Christ, pinalita na, patay na yung kaibigan niya, pero hindi niya sinabing patay si Lazaro. Natutulog lang. Gayahin natin si Kristo, kahit patay na, ang sabi niya, buhay ang kanyang kaibigan. Pag wala kang puhunan, huwag mo sabihin wala. Sabihin mo mayroon. Amen? So Christian will eventually share in Christ's complete victory. And through His overcome their spiritual enemies, na pagtagumpay ni Kristo ang lahat ng kanyang kaaway. Si Satanas, ang mga sakit, ang mga karamdaman, hindi po gusto ng Diyos na maghirap tayo. Sapagat sabi ng banal na kasulatan, and now let the weak say, I am strong, and the poor say, I am rich. And the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Ginawa ni Kristo tayong mayaman, kaya huwag mong sabihin, mahirap ka lang. Huwag mong sabihin, kahit isang tuka ka, we are victorious and we are more than conqueror. No one can defeat us. Hindi tayo dapat talunin ng kahirapan. Hindi dapat tayong talunin ng sakit at karamdaman. Hindi dapat tayong talunin ng anumang masamang espiritu. Amen? Nangyayari yun dahil yun ang sinasabi mo. Nangyayari yun dahil yun ang iniisip mo. Kaya kung ano ang inyong isipin at sabihin, yun ang mangyayari sa buhay mo. Kaya lahat kung sinasabing, gwapo ako, kaya naman, pangit pa rin. Amen? So, what are those that we are now overcomers or victorious Christian? Victorious over sin and temptation. Ang mga naman na nagumpay, ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sabi ng 1 John 3, ang tunay na mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat sila'y iniingatan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sapagkat tayo nagtagumpay na sa kasalanan at sa tukso na kagagawan ni Satanas. Sabi ng Biblia, ang mga anak ng Diyos
ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat sila'y iniingatan ng Panginoong Jesus. Ang hina. Ang hina. Saan yung Brother Rex nababasa? Sa 1 John, 1 John 5. Ito ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 18. 1 John 5 verse 18, alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Anak ba kayo ng Diyos? Sinong anak ng Diyos? Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sabi rito, sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring anhin o galawin ng dyablo. Yan ang mga victorious Christian, yan ang mga mananagumpay. So, victory over the devil, victory over sin and temptation. Tandaan nyo, victory over sin and temptation, and victory over the devil and the enemies. Sino po ba ang devil? Ang mga demonyo, hindi po yun iisa. Marami po yun, mga kapatid. Sabi po yun ng 1 Corinthians chapter 15, verse 24. Akala nyo ba nag-iisa lang yung devil? Ang demonyo po ay ang mga fallen angels. 1,000 na mga demonyo. Nag-iisa po si Satanas. Pero ang mga demon spirit ay napakarami. Tingnan niyo po ang katabi niyo. Angel of the Lord yan. Hindi yan fallen angel. Mga angel ng Panginoon na ginagabayan kayo. Amen! Ang hina niyo magpuri sa Diyos. So, yan po ang panlagumpay natin. Nagtagumpay tayo sa kasalanan at sa tukso. Nagtagumpay tayo over the devil, sa mga demonyo. At nagtagumpay tayo over every enemies. Ano po ba yung kaaway mo? Sarili mo, kaaway mo yan. The lust of the flesh. Minsan ang mga tao, Kristiyano na pero lulong at alipin ng pita ng laman. Ano po ba, Brother Rex, ang pita ng laman? Galatians chapter 5, verse 19. Sabi ni St. Paul, hindi may kakaila ang gawa ng laman. Pangangalo niya. Marami pong mga tao may relasyon sa kanyang kumari at kumpari, hindi naman niya yung asawa. Pangangalo niya. Karimari-maring na pamuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot yung lagi kang napupuot. Pagkapuot, pagkagalit, panlibugho, kasakiman at pagkaabahahagi, kampi-kampi. Walang taros na pagsasaya tulad ng disco, D-I-S-C-O, Dancing in Satan and Company. Ang kasayaw mo pala demonyo, pag nasa disco ka kasi matugtog doon, mga metallic and worldly. Walang taros sa pagsaya at iba pang tulad nito, sabi ni St. Paul, sabi na ng Bible, Galatians 5:19-20, parurusahan ng Diyos. Sabi nun, hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Isa man doon sa ginagawa mong yun, you are belong to Satan. Nagkakasala tayo. Kaya may repentance Ang panuwagan ng Diyos, this 40 days and 40 nights ng ating Kwaresma is to encourage everyone to come unto Jesus, to repent for all of our sin, and always be ready to the final coming of Jesus Christ. Ang hina. Ang hina. Ang hina. Sabi niya, at ang panghuli, victory over death. Victory over death. Alam niyo po ba kapag ikay sumampalataya kay Kristo,
Sabi ng banal na kasulatan sa John chapter 11 verse 26. Sabi dito ng Bible, and whoever lives by believing in me will never die. At ang sino mang nananampalataya kay Kristo kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sumasampalataya ngayon, sabi ni Jesus, ay hindi na mamamatay kailanman. Sabi ni Jesus kay Martha at Maria na kapatid ni Lazaro, pinaniniwalaan niyo ba ito? Walang sumagot. Ulitin ko ang tanong. Sabi ni Jesus kay Mary and Martha, namatay ang kapatid niyan si Lazaro. Sabi ni Jesus sa kanila, ang sino man sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At kung sino man nananampalataya sa akin ngayon, ay hindi na mamamatay kailanman. Ngayon, ang tanong, pinaniniwalaan niyo ba ito? Lahat ng naniniwala, tumayo. At huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Huwag kang bibitaw. Raise up your hand. Huwag kang bibitaw. Amen. Yes, O Lord. Hallelujah. O Panginoon, magalan mo naman ang itataas. Itaas ang mataas ang kamay. Luluwalhati Yes, O Lord. Huwag po tayong bibitaw kay ngayon at Jesus. kailan. Upang ang buhay ay laging nasa atin. Upang pagsubok ang dumating. Amen. Wala kaming iba. Amen. Mahihiling. Glory. Ikaw lamang. Hallelujah. Sa amin. Yes. Itaas po na mataas ang kamay mo. Ang piling mo sa Jesus sa buhay mo. Amen. Manalig ka lang, lumapit ka lang sa kanyang mga kamay. Ay huwag kang lilitaw at magliliwanag muli. Dilim ang Hallelujah sa iyong buhay ang Tayo, Diyos, ikaw lang. Manalig ka lang, lumapit ka lang sa kanyang mga kamay. Ay huwag kang lilitaw, magliliwanag Yes, come on, come on. Pupurihin ka sa Diyos. Yes, Lord. Pupurihin ka namin, Lord. Sasambahin ka. O Panginoon, Sasambahin ka, O Panginoon. pagalan mo naman ang itataas. Yes, O Lord. Luluwalhati ka ngayon at kailanman. Taas ang kamay. Ano bang Hallelujah. pagsubok ang dumating? Yes, Lord Jesus, we thank you so much. Wala kaming iba. Lord, we surrender our lives to you, Lord. Ikaw lamang sapat na sa amin. Thank you, Jesus Christ. Panghahawakan ang mga pangako mo sa amin. Manalig ka lang, lumapit ka lang sa kanyang mga kamay. Ay huwag kang iman, magliliwanag muli. Dilim ang hawin sa iyong buhay, ang pag-asa
nadarama ka man ang kalungkutan sa iyong naranasan kabiguan. Huwag kang mapahala, ang Diyos ang bahala. Ayusin niya ang buhay mo, manalig ka lang, kumawin ka lang sa kanyang mga kamay, ay huwag kang bibitaw, magtitiwala ka rin, di makakawin sa iyo ang pag-asa'y at sa iyong buhay ang pag-asa'y Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami at naniniwala kami, Ama, sa mga susunod pang mga programa rito ngayon ay patuloy mo kaming i-bless, patuloy mo kaming pagpapalaki, patuloy mo kami, Panginoon, nagagabayan. At tinaagi ko, Panginoon, na walang uuwi sa dakong itong may sakit, na uuwi, Panginoon, silang magaling at wala ng sakit at karamdaman. Panginoon, we believe that in the highest form of worship, the Eucharist, there is healing, Lord, in the Eucharist. And Lord, sa pinaka-final message mamaya, wala pong uuwing bigo. Alam ko kung lahat sila ay may kahilingan. At dinamin naming tagumpay na ang lahat sa amin. Mga kapatid, iniencourage ko po kayong wag po kayong uuwi. Kumuha kayo kung wala pa kayong prayer request. Bigyan kayo ng mga aseret, baka wala pa po kayong kinuhang prayer request. At magtiwala kayo sa maghapon ito, sa mga panalangin po namin lahat ng mga lingkod. Walang uuwing bigo, magtatagumpay at sasagana ang buhay. Amen. Ito na ang sampol, ito na! At ito pa, mamaya mas marami pa, ito pa!